At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Ang Global Filipino Movement or GFM, isa po itong Christian organization with a mission to equip ang ating mga OFW. I-empower sila at ang kanilang mga pamilya upang ang kanilang pagiging mga mananampalataya ay maging kapaki-pakinabang sa lahat ng kanilang pinupuntahan ng mga lugar. Okay? So ano nga ba ang GFM at paano ito nakatutulong sa ating mga kababayang OFW sa mga pinupuntahan nilang lugar at mismo sa ating bayang Pilipinas? Abangan niyo po yan sa ating panayam, sa ating What's Brewing, kasama si Pastor Rene Bonsoy. At sa Espresso Self naman po, we are featuring another set of entrepreneurs. This time mula po sa Lighthouse BBC sa Taguig na nagmamayari ng isang printing services business. So pakinggan po natin ang kanilang testimony kung paano po nagiging ministry area ang business na ito. At sa Health Talks naman ay influenza ang ating pag-uusapan na napapanahon po, Bishop, dahil ngayon po ay sinabi nga po may parang outbreak ng sakit na ito sa iba't ibang mga bansa. Yes. In fact, sa Japan po ay nagdeklara recently ng nationwide epidemic noong October 3 dahil po sa tumataas na kaso na nagresulta ng pagsasara ng mga paaralan at pagka-confine sa ospital ng maraming mga kabataang 14 years old pababa. So sabay-sabay po tayo matuto mamaya with our guest experts. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayan. At para sa ating mga OFW, marami yan. Iba't ibang bansa. Actually, Reza, sangayon sa survey, halos 10% ng ating population sa Pilipinas ay may kinalaman sa mga OFW. Isipin mo, ha? Ang laki niyan. Kung tayo 110 million, 11 million yan. At pati yung mga kabataan, mga estudyante, mga naririto, ang laki ng impact sa atin yan. Okay? At alam mo, itong Global Filipino Movement, sa hiwari ko, sa lahat ng mga faith-based organization, ito ang nakakaintindi sa lahat ng mga challenges hinaharap ng ating mga OFW. Okay? Kaya we welcome tonight sa ating programa, Pastor Rene Bonsoy. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa inyo at magandang araw po sa mga nanonood sa programa nito. Okay. Ikaw hindi na bago rito. Dati naging guest ka na rito eh. Yes po. Oo. Global Filipino Movement. Ilang taon na itong organisasyon na ito? Ang Global Filipino Movement ay, ang palagay ko, ito ay 12 or 13 years na ba? Since 2011 ito nagsimula. Yes. 14 years bali. 14 years. Okay. At simula pa nung ito'y nabuo, nandun ka na. Hindi naman po. After 2 years. After 2 years. After 2 years. Okay. Saka ako pumasok. Very good. Now, ang sabi ko kanina, Pastor Rene, sa pakiwari ko, ito lamang ang talagang ministry-based na organisasyon na nag-aabot ng tulong sa ating mga OFW sa pamamagitan ng partnership ng GFM sa mga iba't ibang mga organisasyon. Ano ang mga partners nyo? Well, primarily, ang pangunahing partners ng GFM ay ang mga simbahan, mga churches. For the reason na itong mga churches na ito, nandoon yung mga pamilya ng mga OFW. Okay. Na usually, mga naiwan, yung mga, ang term na ginagamit ng DMW dyan, families left behind. Yes. And it is the church who is able to take care of them, not only spiritually, but sometimes yung the immediate needs, emotional support. Okay. That's something na for GFM, it's very vital para masunod namin yung aming sinasabi palagi na aspirational values. Correct. So, ano pang mga ang alam ko partner nyo din ang media, yung FEBC, Far East Broadcasting Company, yung 702 DZAS. Tama po, dahil it is through this media company, ang FEBC, ay napapalawig natin yung programa ng GFM, yung serbisyo,
hindi lang programa ng GFM, pati yung programa na rin ng gobyerno katulad ng DMW at ng OWA. Oo. They are also kumbaga sinasabi rin nila na maganda o malaking bagay Yes. na nakakatulong tayo sa dissemination ng kanilang mga programa. So, ang unang partner niyo mga churches at mga church-related na mga organizations. At ikalawa, mismong DMW, Department of Migrant Workers. And we have an official partnership agreement with both. I see. Oo. Dahil we actually do collaborate with them in many of the things. But, if I may say, sila mismo nagsabi na yung pagdating sa spiritual nurturing, Yes. counseling, hindi nila kayang i-provide yun. And it is through GFM and its partnership with the churches are able to provide that. Good. Actually, yun yung curious ako, Bishop, sa paano paraan nyo po na sasagot yung mga ganon, especially yung mga needs na spiritual, mga activities or programs ng GFM? Well, tama Reza, kasi nung kasagsagan ng pandemic, naalala nyo maraming mga na wala ng trabaho, yung mga umuwi, kinakailangan pang ma-quarantine. At doon nagkaroon ng opportunity na ibigay yung serbisyong trauma counseling, debriefing, yung magkaroon lang sila ng makakwentuhan. So and because of that, nagkaroon po tayo ng MOA with the OWA. Yes. Na mag-provide ng ganito ang GFM and again with the help of partner churches kasi talagang hindi naman natin kaya gawin lahat yun. And so we're proud to say that we provided yung spiritual counseling, yung pakikipagkwentuhan doon sa mga na-quarantine with all the regions. No? Online, Bishop. Kasi we had to step up. Yun lang yung yung way. That was the only way. Oo. And because of that, we actually gained traction in terms of as an organization being recognized by both DMW and OWA na itong grupo pala na to nakaka-provide pala sila noon. And so we actually became an organization na go-to organization. Because of that. Alam mo, malaki ang kanilang role. You know? Ibig sabihin dahil 14 years na ang GFM, bago pa nagkaroon ng DMW. Andun na sila. Yes, Andun na kayo. Tama po. Di ba? So, lalo pa, ang pinaka-opisina nyo ay malapit, katabi lang kayo ng POEA o DMW. Actually, ang bilang nga namin, 55 steps. Galing sa 10th floor. Okay. Papunta sa DMW. Oo. So, sinasabi namin yan palagi, ilang steps lang yan. Nandito na kayo sa amin. So, you are basically a partnership organization. Yes. Okay. At dahil hindi naman kayo lang ang gagawa, so ini-equip niyo yung mga partners niyo. Like, for example, churches. You know, ibig sabihin, hindi lahat ng mga church na intindihan yung mga challenges na haharapin ng mga OFW. So, you equip them. Yes. So, anong ginagawa niyo sa mga churches? How do you raise their equipping? First, ang ginagawa po natin is we actually interact and invite the churches who are interested. So, ang napakarami po tayong churches kung saan pwedeng sila makatulong o maging kaagapay natin. And yes, we do accept na hindi naman talaga lahat magiging involved. But those that get the mission and the vision of GFM to provide services and to kumbaga i-train yung mga churches, paano ba mag-reach out? Ito. Halimbawa, nakikita natin ito, Reza, Global Filipino Ito po ba Movement. yung mga values? Yes. Ito yung mga aspirations na sinasabi mo. Yes, yan yun. Ibig sabihin, kapag ang isang OFW ay ng ibang bansa, right. Wherever they are, ito ang dapat na contribution nila. Yes. Sila yung magkaroon ng malalim na pananampalataya
maayos na maayos na pamumuhay, pamilyang pamilyang buo, hindi sira. Yes. No? At kapaki-pakinabang sa bansa. at Hindi sa bansa bansang natin. pinaglilingkuran. At sa bansang pinaglilingkuran. Opo. Sa amin, we take that seriously. We want to see, sa amin, pagka nakita namin yung 4 aspirational values na yon sa isang, kumbaga, halimbawa, inaalaga ang OFW at pamilya nila kasama ng church. Masaya kami kasi ibig sabihin, na-empower namin si OFW at saka yung pamilya niya. Mhm. Okay. Actually, yung pamilyang buo po na medyo curious din po ako dyan. Paano nyo siya ini-emphasize sa kanila considering na separated nga po no, for a time? So what we do is that we emphasize the fact that yung pagtatrabaho abroad is temporary. And you should, in the first place, dapat ang mindset ng isang OFW na nag-abroad, temporary lang yan. Dapat merong kang parang pina-follow natin, sinasabihan natin, you begin with the end in mind. Hanggang kailan ka, ano ang objective mo, bakit ka nag-abroad, kung mag-iipon ka, magkano iipunin mo, dahil kailangan mong bumalik sa pamilya mo. Yun yung gusto naming So ito, ang itinuturo nyo sa mga simbahan na kung saan ang kanilang mga miyembro no, ay nag-abroad. Tama Ibig po. sabihin, yung mga pastor mismo magsasabi sa kanila ng ganun. Gagabayan sila. At ituturo sa kanila kung paano manatili sa ministry, sa katapatan sa Panginoon. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng mga pinanggagalingan ng mga simbahan. Tama po. And if they will be equipped to do this, aba, magaling. Hindi lang ma-appreciate ng mga ibang bansa yung skills ng ating mga kababayan, kundi yung kanilang values mismo at spiritual na direksyon. Tama po. Tama. Pagdating po nila sa ibang bansa, kinoconnect nyo rin po ba sila sa mga simbahan? Oh yes, yan yung gusto po namin talagang magawa. Yung mismong nagkakaroon na ng desire na ayaw po namin pumunta doon kung wala naman kaming masasamahang grupo. So we do kumbaga connect with churches who are already there. At sinasabihan namin itong mga OFW na to, kailangan nila ng nurturing. So, marami na tayong ganyang success stories na walang church. Ito maganda, Bishop, Reza. Kahit online, pwede sila. We have OFWs, particularly domestic workers, na hindi nakakalabas ng bahay. No? And a church partner would provide nurturing online kasi meron naman silang wifi. Nakakapag-attend ng worship service kahit online. Sa amin, napakalaking bagay yun kapag na-connect namin si OFW na hindi nakakalabas. Mostly domestic workers yan. Okay, so nagsisimula kayo ng engagement nyo sa mga OFW at sa mga churches even before they go. No? Yes. Even before they leave the country. At pa nag-a-apply sila, naroon na kayo. Tama po. Okay. You know why? Every day, we have an average, dito sa opisina, sa State Center, we have an average of around 30 to 40 OFWs coming to our office through our program, yung sinasabi namin COOL program. COOL stands for Caring for Outstanding Outbound Laborers. Okay. And cool. It's cool, di ba? It's cool to be. And through that, we're able to actually we're able to share the 4 aspirational values with them. Bago kayo umalis, dapat sana meron kayong malalim na pananampalataya sa Diyos. Dapat meron kayo yung inyong mithiin ay makamit ninyo. At buo pa rin yung pamilya, huwag papabayaan ng komunikasyon. At maging kayo ay masipag at maging mabuting halimbawa doon sa bansa kung saan kayo pupunta. Hindi yung napapahiya tayo dahil meron kayong ginawang kalokohan. So, mas maganda na masabi na namin yun sa kanila. Para may baon sila na, ay, oo nga pa, no? Ako nga pala ay representante ng Pilipinas bilang isang Pilipino. So, yan hong ginagawa natin. Nagpo-provide tayo ng everyday from Mondays to Friday. We actually provide free meals
Complimentary. And ang maganda nito, ang DMW na mismo ang nagpapadala. Nagre-refer. Yes, tatawag sila sa office. Excuse me po, ito po yung sa sa legal. Meron po kaming 10 na papadala dyan. Okay pa po ba? Yes, we welcome them. Good. So, ibig sabihin ang GFM, meron din kayo mga legal services na ine-extend. Well, not legal, pero paralegal. Kasi hindi naman tayo mga abogado, but we know the law, we know the rights, we know what should be the benefits ng mga OFW. Kaya pagka minsan, ang nangyayari, Bishop Reza, pupunta sila sa amin na dahil nadinig nila may natulungan na OFW, hihingi ng payo. Ano po ang gagawin ko? Dahil hindi ko natapos yung aking kontrata. Pero sinipa pa ako, pinauwi na lang po ako. Hindi naman po ako inasikaso ng aking agency. Doon papasok si GFM. We provide them with information. Ito yung pwede mong ireklamo. At pwede nyong i-complain. So, they go through that. Just knowing na meron palang organization na nagbibigay ng ganoong information or paralegal counseling. That actually helps them. So, nakatutulong din kayo sa mga simbahan, for example, halimbawa, mayroong evangelical o kahit Baptist na simbahan na mayroong miyembro nagkaroon ng kaso doon sa labas at problema. Pwede rin kayong puntahan ng mga ito. Pwede po. That's actually part of our communication with all the churches na gustong mag-partner. Sinasabi namin, this is our, kumbaga, we should say, hotline. May problema ang mga miyembro nyo sa abroad, kailangan ng tulong, kailangan ng counsel. Just, we will contact them, we can communicate. At kasama dyan, Bishop Reza, minsan yung pang tulungan sila ma-repatriate, pabalik. Or Di ang dami yung alam na kwento tungkol sa mga OFW. Madami, Bishop. Gumawa na kayo ng dito, ng film. Maganda yun, yung ilagay parang na natin sa stories GCTV. talaga. Ano po ba Gawin yung niyo mga, yan. ano yung parang mga most common na mga issues po ng mga OFW sa ngayon? Ayun, yung nabanggit ko na domestic worker na abused. Hindi nasusunod ang kanilang kontrata. Like for example, pagdating doon, walang pahinga, pinaglilinis ng bahay, kukuhanin siya, dadalhin sa ibang bahay, maglilinis din, minsan 3 hanggang 4. And yet, ang binibigay sa kanyang sweldo, yun lang, it's around $400 actually. No? And doon sila naabuso. No? Involved din ba kayo na hanapin yung mga pinanggagalingan na lang kung sinong mga nag-facilitate? Anong tawag dyan sa mga yan? Legal recruiter. I think I'm confident to say that ang GFM is one of those organization na hindi tayo mapapaikot pagdating sa batas patungkol sa illegal recruitment. Alam natin ng omnibus, kumbaga, yung OFW law na Republic Act 122. Alam natin kung ano yung mga karapatan, ano yung pwedeng i-complain. So, hindi ho tayo Meron akong concern, Pastor Rene. Kasi in most cases, ang nasesentro lang ang mga serbisyo natin sa mga may mga problema. Pero yung mga OFW who have made it big abroad, ibig sabihin, yung mga gumagawa ng mismo mga infrastruktura ng mga ibang bansa, pinaganda nila yung ibang bansa, naging successful sila. In most cases, hindi na bumabalik Ayaw nang bumalik dito. No, meron ba tayong programa na para bang meron silang parang insentibo, no? Na meron silang pag nangyari yan sa kanila, meron tayong ginagawa dito so that they can be productive here and we can extend. Meron bang ganung programa tayo dito? Alam niyo, Bishop Reza, kasi siguro yung limitations ng organization in terms of being able to do that. But we do actually participate in DMW-led town hall meetings na kung saan sinasabi nila, ito yung programa namin. Pero kailangan namin ng input ninyo
Paano ba ito mapapabuti? And one of those na topic is yung sinabi nyo. What about what about OFWs na naging successful sa ibang bansa, pero hindi sila bumalik-balik dito dahil walang dahilan. May nakaranas na ng success sa labas. Opportunity din naman dito. Pagkatapos dito magsisimula na naman sila from nothing. Kahit sabihin mo pang meron tayong entrepreneurship na programa dito, meron tayong microfinancing, kakagatin ba nila yun? Actually, ito ang sasabihin ko, hindi nila kakagatin yung entrepreneurship per se because not all of them are business-minded. Ako nga iniisip ko, Reza, ang dami mga ininyero dyan. Bumalik sila dito. Sila nang gumawa ng mga flood control project. Tama po. Sigurado yan, magaganda eh. Isa po sa kinommunicate ko in one of those meetings. I remember ang nag-head kasi sa National Reintegration ay si ASEC Venny Legaspi, who is himself a former OFW. At ang sinabi ko sa kanya, pabor ako na yung mga engineer, architect, yung mga sumikat na sa ibang bansa, pabalikin natin sila dito, sweldohan, tapatan nyo yung sweldo na binibigay sa kanya, pabalikin dito. Sila yung nakausap nga ako, Pastor Rene, sabi ko, bumalik kayo rito marami ng proyekto rito. Bishop, wala na kaming dyan kahit bumalik kami rito, hindi sila pinapansin. Hindi naman kami ikukonsidera dahil meron sa sarili mga consultant, ganyan, and everything. Wala, mismo yung bansa namin, hindi nag-o-offer ng, ewan ko ba, anyway. Sana may mag-isip ng ganyan. Tama. Siguro sa pamamagitan ng interview na ito, ma-realize ng ating mga mambabatas na kinakailangan meron tayong ganung programa. Okay, mabaling naman ako sa mga bata. Opo. Siyempre, iniwan ng mga magulang. Meron ba kayong ginagawa sa GFM para yung mga bata ay mapangalagaan sila? Pinupuntahan ba sila? Magiging OFW din yung mga yan. Malungkot man po, talagang meron ng second, third generation of OFWs. Ika nga, nagsimula sa tatay, tapos yung anak, tapos yung pati apo na, ganyan na nga po. Wow! Now, ang GFM, as part of our training sa churches, hinihimok natin sila na you do actual ministry with them by actually supporting them spiritually. Ang method natin through support groups. Kasi they do have specific, may similar needs, pero pagdating usapang OFW, or asawa ng OFW or sa mga anak, medyo may unique na usapin So, sabi namin, gather ninyo sa isang grupo. Tapos, doon nyo makilalaman kung paano nyo sila tutulungan. Secondly, yung pong merong tayong program na kaakbay na Kalinga, Tagapay sa anak ni Kabayan. Yun naman po, we provided, you were part of that in creating the modules, ay mabigyan naman, mapangalagaan yung mga anak ng mga OFWs sa school. Ayun. So we do that through our symposium sa mga public schools, sa colleges. Ayun. So nagagather natin, ito nakikita namin, Bishop, doon po sa halimbawa sa isang setting, tinanong namin, sino sa inyo ang planong mag-abroad? 60% Bishop. Wow! Senior high school yun, So, nakikita nyo yung balakin, yung mga, yung direksyon ng mga kabataan. Yes. Ano matitira sa atin dito kung 60% ang gustong umalis? So, ano yun? Kumbaga, anong tawag dito? Parang it's a sobering reminder na ibig sabihin, kaya gusto nilang umalis, gusto nilang mag-improve yung buhay nila. So, ibig sabihin, kahit anak na silang mga OFW, not necessarily nag-improve yung quality of life nila. Kaya, aalis pa rin sila. Kaya, one of our topics, pagka gano'n ako, we provide them the risk and challenges of going abroad. So, binabalanse natin, ito yung risk, ito yung challenges. Maganda, may sweldo kang malaki, makakabili ka ng gusto mo, pero
you look at these risks and challenges para pang OFW ka ba talaga? And most of the time, after providing that seminar, nag-iisip, and we're finding out minsan yung mismong mga teachers nila, gusto rin mag-abroad. Pagkapakinig ng risks and challenges, ang sinasabi sa amin, hindi na po pala ako tutuloy. Pero siguro dapat, Bishop, yung ganyan din i-address ng gobyerno, no? Kasi Tama, maraming mga kabataan, kahit hindi kapamilya ng tanong ko nga, OFW, they feel walang opportunity sa bansa. Ano ang impact nito sa identity natin bilang bansa? Ano ang impact nito sa maaaring dapat na iangat natin na maging patriotic ang ating mga kababayan? Anong impact niyan? The more na para bang inutulak natin ito, nawawalan tayo bilang bansa. Actually, consequence yun, Bishop Kasi, anong nangyayari nga, mas maraming gustong lumabas sa bansa o ng bansa, hindi nila nakikita na mabubuhay kung magpapamilya sila later on, hindi nila mabubuhay yung pamilya nila. Kaya, mas ino-opt pa nila na mag-abroad. Yes, merong kaunting problema in terms of patriotism. Kasi nga, yung iba, sabi nila, maginhawa na ako sa sa ibang bansa. Paano pa sila makakanta ng ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas, kung mahal? So medyo, I think, we have a long way in terms of working on that. Malalim po yan. Maraming trabaho pa. Maraming dapat pag-usapan, dapat solution-based din tayo para ma-educate natin itong mga Isipin mo, kabataan. tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Nasa ibang bansa ka na naglilingkod Ano pa matitira sa bayan natin? Di ba? Tapos babalik ka rito, babahain ka dahil yung mga project control na ito, wala. Anyway. Pero, sige lang kayo. Global Filipino Movement. Opo. Paano po magpa-partner with you? Siguro yun po yung natin, if they're interested or if they want to contact. Well, you can actually go and visit our website, globalfilipinomovement.com. At the same time, gusto po nating punta lang ho kayo sa Facebook page ng may Global Facebook Filipino page kayo. Movement Foundation. Basta hanapin lang Global Filipino Movement. At lastly, meron kaming GFM community. Ayun. Bishop, member po kayo doon. Oo nga, tama. Close group, tama. It's a close group, pero doon pwedeng magtanong ng mga kwento, mga iba't ibang mga topics. Well, Pastor Rene, napakaganda pag-uusap ito. At palagay ko sa ating mga kababayan at mga nasa gobyerno nila, naintindihan lalo natin kung ano ang challenges, hindi lang ng mga OFW, kundi ng ating bayan mismo. Tama po. Okay. Salamat, Pastor Rene. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Ayon sa PSA, mayroong nasa 1.1 million na mga micro, small, and medium-sized enterprises sa ating bansa as of early 2025. Alam mo, Erica, ayon sa datos ay mayroon din mahigit na 700 startups pa ang nagsisimula sa taong ito. Kitang-kita natin na marami sa ating mga kababayan ang nagve-venture na sa pag-open ng mga businesses. Nakakatuwa yan, Gabi. Marami naman talaga ang benepisyo kapag ikaw ang business owner or yung tinaglang boss nga, di ba? Na isa na, syempre dyan yung hawak mo yung sarili mong oras, yung iba naman gusto dahil parang free sila na maging creative or magawa yung mga parang gusto nila, yung mga passion nga, ika nga nila, especially dun sa mga parang products na kanilang ginagawa. And marami ring challenges, of course, ang pagiging isang business owner, pero nakakatuwa na meron tayong mga kapatiran na dito sa Lighthouse na hindi lamang business for personal gain, but who also use this as a ministry opportunity. Tama yan, Boss American. At huwag na natin patagalin. Tonight, we are joined by our power and profitable couple, entrepreneurs and owners of Prints and Things from our Lighthouse Bible Baptist Church sa Taguig. Welcome sa Lighthouse Cafe, Kuya Ariel and Ate Cams. Yan. Hello! Bati muna kayo sa ating mga viewers. No? Magandang gabi po sa ating lahat.
So, sabi ko, power couple sila, no? Pero mukha pa silang mga young people, no? So, Nakakabata talaga oo nga. magka-business. Oo nga, pag boss mo ang sarili mo, no? Pero, sige, Less let's stress. start, no? Short background lang, Ariel and Cams, sa family ninyo. Ilang years na ba kayong married? May kids na ba? And then we'll get to your business in a while. I think, I think yun, nag-isip pa. 2 years na kami kasal. So, bago-bago pa lang. Then, pareho kaming working sa IT industry, no? So, ako ay isang QA, software. Tapos si Camille naman ay IT supervisor. So, yun, wala pa kami anak. So, yung business namin is more on, nag-start siya sa hobby lang muna. Then, later on, yun, lumago ng lumago. So yun nga, no, napahapyawan sila Gabi na parang hobby nila, no? So, paano nga ba nag-start itong Prince and Thing? So yun, no? Medyo may clue na tayo dun sa title na. Pero bakit ito yung naisip nyo na i-start na business? So, ayun, yung nag-start yung Prince and Things noong July 2024. So, at first, talagang ako, personally, mahilig talaga ako sa mga stationery, sa mga prints, sa mga designs, ganun, sa mga crafts. And then, talagang parang nag-push sa akin para ma-start siya is yung pangangailangan na nakikita namin sa ministry, in which lalo na kapag may mga events, is parang naghahanap lagi kung ano yung pwedeng i-token sa mga pang-souvenir. So, doon siya talaga nag-start. No? Ganda, So halos same lang din pala dun sa last week na na-interview natin, Gabi, sila Yayo Prince, no? So yun nga, yung mga parang tokens, giveaways, souvenirs, hindi lang kumbaga sa mga parties or mga events, kundi pati sa mga church events, No, Gabi. I think na tumbok nila yung keyword kanina na ministry, no? Yeah. So nagsimula sa ministry, it wasn't like business ako to gain profit, pero ano yung pangangailangan ng church or ng ecclesia ng ministry, and how can we better provide, no? So let's talk about, na medyo nabigani ako doon sa mga products na na fina-flash kanina sa video sa screen natin. Ano yung mga products na madalas din yung pinaka siguro bestseller ninyo? Depende kasi sa parang sa time din. So, may time na ang madaming umorder is yung mga keychain namin. May time din na, for example, sa mga recognition Sunday natin, may mga frames, may mga certificates, and then yung mga personalized talaga na mga item like yung mga tote bag or pwede rin mga t-shirt, ganun. So ito ay parang nagpiprint kayo ng, for example, mga logo, parang ganun dun sa mga items, or even yung items kayo din yung nagpo-provide nun? Yung mga items means madalas ina-outsource namin, and then kami na yun yung nagpiprint. Pati tapos kayo na lang siguro yung minsan kung kailangan ng design or layout, kayo ning kumakover. Interesting, no? Kasi yung background nga nila, although nasa technology, may IT, may quality assurance, and all that, no? So, magandang combination. I'm sure hindi ganun kadali yung mag-set up ng business, no? So, ano ba yung biggest, siguro mga challenge, mga birth pains na inyong na-experience bilang business owners and mag-asawa pa niya, no? So, yung sa mga naging challenge namin ay may times talaga na, ayun, ang dami ng order. Tapos, siyempre, small business pa lang, dalawa lang kami nagtatrabaho. Minsan, nagpapatulong kami sa mama niya, no? Then, may time din na nasisira yung equipments na ginagamit namin. So, pagka nagkaroon ng ganong problem, tapos minsan kinabukasan kailangan na yung mga order. So, ang ginagawa ko, yun, nagto-troubleshoot ako. Natuto na lang din ako sa challenge namin na, yun, minsan naayos ko yung printer, no, nata-troubleshoot ko naman kasi kailangan talaga. So, may mga ganun part na nagkaroon ng struggle. Then, may times din na, yun, na-mention niya nga kanina, na seasonal kasi yung nagiging customer din. So may times talaga na
matumal, no, hindi talaga siya mabenta, pero may season din na tawag dito malakas yung yung mga items na binebenta namin. Pero yun kasi kapag matumal, ayun, yung printer kasi kailangan lagi siyang nagagamit eh. So doon nagkaroon ng problem, no. Minsan nagloloko yung print. Tapos pagka malakas naman, kailangan naman namin ng manpower. So ang yun yung isa sa mga ay yung mga naging challenge talaga namin eh, until na overcome naman din namin, no, na kung paano namin siya susolusyunan hanggang natuto na lang din ako mag-ayos ng printer sa na yun, sa challenge na yun. So yun na. Si Ariel lang yung kilala ko business owner na namumblema sa madaming orders. Yes, oo nga. Blessing din, Gabby. And I think yun din yung nag-equip sa kanila na mas magpursige pa and mas magpatuloy pa, no, na kasi kahit nga gantong may mga challenges, somehow nagiging good din siya and beneficial din dun sa kanilang business. Siguro, balik tayo dun sa parang products ninyo. So ano yung parang nagiging lead time nyo siguro pagka kunyari, ito may nag-order, gaano katagal, yung nagiging process nyo. And siguro, if makapagbigay kayo ng parang price range nitong mga products niya para sa ating mga viewers. Ayun, so lead time kasi namin, depende din sa sa available na materials na meron kami. Meron kasi kami na, for example, yung mga calling card. So, kaya namin ma-provide kung less than 100 pieces lang siya, kaya namin ma-provide the next day. Pero kapag sobrang dami niya and then kulang yung materials namin, siguro mga possible mga 3 days bago namin siya ma-provide. And then yung sa range naman ng mga items namin, ang pinakamababa na meron kami per item is yung is 20 pesos. Yun yung pinakamababa namin na Mura, item. no? Mabilis pa, no? So, you are also Bible-believing Christians, no? So ano ba yung, lalo na sa mga nangangarap na pumasok sa business, ano yung siguro ma-advise ninyo sa kanila, Ariel and Cams? So sa part na po na yun, ang nakita namin is yun, hindi namin binuo yung business, no, kung na para kumita lang kami, parang ganun. So naisip din namin na sa pwede siya sa ministry. Like wag na natin tignan kung kung magkano yung makikita natin sa business na to. Parang gawin din natin na kung paano din tayo makakatulong sa ministries. So iyon yung isa sa mga talagang sa amin na gagawin natin to para sa sa ministry na na meron tayo, no, kasi hindi lang naman tuwing may event kami kinakailangan. So may mga times din talaga sa Lighthouse Taguig, no, yung may mga ministries na kailangan ng ganito, no, nagpapagawa ng may personalized, no. So yun, isa yun sa sa amin eh. Tapos may mga times din na may mga estudyante sa amin nagpapagawa ng mga name tag. So parang as na lang din namin sa kanila na nag-advise kami galing ngayon sa ministry, no, kahit wag niyo na bayaran yung yung mga name tag, pero may times din naman na nagkukusa na sila na nagbabayad sila, pero hindi na namin inaano na dapat may malaki yung kitain natin, no. As long as na may may pera na dumadaan, na may na nakukuha, no, ay yung ministry talaga yung pinaka-main namin dito eh, na kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon, no. So yun lang po. Amen. No? Napakalaking blessing, America, no? Para mag-start ka na rin ng mo, Prince and... and nakakatawa, Gabi, kasi yun nga ang maganda ay sinimulan nito by filling yung need, no, yung pagpuno ng pangangailangan din ng church, and na naging ministry na nila, kumbaga parang bonus na lang yun yung profits na nakuha nila from the other side hustles. So malaking blessing, and continue to be profitable and faithful stewards. Maraming salamat again, Ariel and Cams of Prince and Things. From printing, dadako naman po tayo sa prevention ng influenza. No? Huwag po kayong alis. Susunod na po ang Health Talk. Welcome to Health Talks.
Nitong nakaraang linggo ay nagkaroon nga ng health break ang maraming mga paaralan dahil sa tumataas na kaso ng flu. And as of the latest data of DOH, there are more than 127,000 cases of ILI or influenza-like illness reported nationwide. Alam mo, Antoinette, pati nga sa office namin, no, mapapansin mo, medyo marami na ang may sakit. Subalit, ayon naman kay DOH Secretary Ted Herbosa ay wala pa namang flu outbreak sa ating bansa. Harvey, sana nga ay hindi matuloy ang pagiging outbreak ito, no? Dahil recently ay nagdeklara ang Japan na meron silang nationwide epidemic as of October 10. The recent influenza virus cases resulted to closing of more than 100 schools with nearly half of the patients hospitalized among children. Kaya mahalaga na malaman at ma-remind tayo kung paano nga ba natin may iwasan ang hawaan, lalo na sa ating mga kabataan and immunocompromised family members. So joining us tonight is Dr. Jervy Rainier Riliera. Welcome to Health Talks, Doc. Hello po. Hello po, Kuya Harvey at Antoinette. So, first time ko nandito. Yes, and we're happy to have you, Doc. So, Yeah. ano po ba ang influenza at may iba't ibang uri po ba ng influenza? At siguro ano po yung difference nito sa mga common colds and cough natin na nararanasan all year round? Okay. Influenza po kasi is a virus infecting organism po siya belonging to the family of virus which is called Orthobixoviridae. Usually affecting the respiratory tract, which may cause symptoms like low-grade fever or high-grade fever, body aches and tiredness, and the occasional na alam natin na cough and cold. There are 3 known types ng influenza sa Philippines, which is influenza A, B, and C. Influenza A causes the worldwide, ito yung nagkakos ng worldwide pandemics and can infect both animals and humans. The next one is influenza B. This is the major concern ng mga ng mga cities natin kasi ito yung nagkakos ng major city outbreaks which can infect humans only. So ito yung strain na binabantayan lagi, no? Kasi ito yung nagkakos ng outbreaks. Then last is influenza C, which causes only the mild respiratory symptoms but they cannot cause outbreaks naman. Kung flu and influenza are both interchangeable terms naman siya. Then yung pinagkaiba nito sa cough and cold, all of the many viruses and bacteria can cause cough and cold. But influenza is again a viral agent. The difference is may mga ibang viruses and bacteria din na nagkakos ng cough and cold like the recent pandemic that we had, COVID-19, which is part of the Coronaviridae family naman. Then usual cause ng colds is rhinovirus, which is belong naman siya sa Picornaviridae family ng viruses. Dok, may mga nabanggit ka na iba't ibang klase ng flu or ng itong nabanggit natin kanina. Pero ano ba yung mga iba't ibang causes nito? Same ba siya ng possible causes, say for example ng mga allergic reaction? And itong specific na pinag-usapan natin, no, influenza, bakit ba siya mabilis makahawa? Okay, yung way kasi ng transfer ng influenza is yung tinatawag namin na respiratory droplets. For example, may bumahing, may umubo in the vicinity, or the mere speaking natin ng face-to-face, they can cause formation ng respiratory droplets. Kasi kahit na hindi habang nagsasalita tayo, yung laway pa rin natin talaga is tumatalsik pa rin siya microscopically. Then the virus itself, meron siyang specialized protein that causes yung rapid internal entry sa lining epithelium ng lungs natin, thus infecting it. Then eventually yung mga infected cells na yon, dun siya nagmumultiply. Then once it multiplied, the infected host cell nagbo-burst siya, then infecting neighboring cells hanggang sa ma-infect na yung one portion of the lung, causing more infection sa person and eventually pwede din niyang maihawa sa iba. Doc, meron bang kinalaman tong panahon natin ngayon na taglamig? Kaya ba maraming cases ngayon ito sa ating bansa or even other countries? Mentioned nga kanina yung Japan.
Oh, may ano din siya, meron din siyang part yung topography natin ngayon. Usually kasi mga viral agents, they cannot survive in extreme heat. So when the time comes na nagkakaroon tayo ng fluctuation ng temperature, usually dun sila nagta-thrive eh. May yung for example, the influenza virus, kung titingnan mo siya microscopically, ano siya eh, hindi siya kagaya ng mga bacteria na buo yung buo yung ano niya, yung cell niya, in which pag buo yung cell ng isang organism, it can hold up to extreme heat, it can hold up to extreme coldness. Pero once nagkaroon ng kagaya ngayon, tag-ulan, so mababa ang temperature natin, pwedeng mag-drive talaga si influenza. So, Doc, nabanggit niyo po kanina, no, yung mga symptoms ng influenza or ng flu, kagaya po ng cough, colds, and of course, fever. So, meron po bang mga, ano ba yung dapat po nating bantayan, especially siguro sa ating mga parents or caregivers na siguro may inaalagaan na immunocompromised sa family? May mga red flags po ba in which masasabi natin na, ay, hindi na to normal na ubot-sipon lang, kailangan madala na natin siya sa siguro sa ER, ganyan. Yes. In ano siya, yung usual symptoms is either low or high grade fever, dry or productive cough, may phlegma or wala, runny nose or stuffy nose, and yung iba nakakaranas talaga sila ng yung parang pagod na pagod sila. Pero some symptoms na pwede nating i-watch out for that can prompt ER consult is both, it can apply to both children and adults, is makikita natin na pwedeng nagbo-blue na yung mga lips nila. Ibig sabihin is compromised na yung breathing niya, compromised na yung oxygen dissipation sa katawan niya. Pwede din nakikita natin na hinahabol na ng patient yung paghinga niya, yung ganon, yung parang hindi niya hinahabol niya yung paghinga niya. Tapos isa sa bata na pwede nating makita is when pag tinaas mo yung t-shirt nila, every time pag umihinga sila, makikita mo na yung nagwo-work na yung accessory muscles ng ribs ng rib cage nila, which is not normally happens in a normal situation. Nagkakaroon lang ng retraction pag masyado nang nag-overwork si diaphragm. Also, siguro isa sa mga i-watch out natin is yung sobrang taas na lagnat kasi both children and adults due to high fever, pwede din siyang mag-cause ng convulsions. So, from there on, yung mga symptoms na nabanggit ko, yun yung mga symptoms na i-watch out natin para alam natin kung kailan dadalhin yung mga loved ones natin sa nearest emergency. Sorry, follow up lang po. Sorry, Harvey. In temperature, Doc, is 39 or may specific na parang ano po ba tayo, temperature na talaga ito high na to? Kasi yun nga po, parang 37.4 ang normal po natin, no? So anything above it po ba considered na high fever or ano po yung parang pwede natin i-watch out? Usually yung mga considered na siya as high fever pag nagpo-40 pataas na. Pero kung 38, 39 within the border ng sa baba ng 40, low grade pa rin siya. Pero kung nag-40, 41, 42, high grade na siya. Yun na yung pwedeng mag-trigger ng convulsions sa both adults and children. Siguro, Doc, kung meron tayong mame-mention na kahit isang complication na parang pinanggiling or parang pwedeng maging complication itong influenza, ano po ba ito? Number one is pneumonia. Lahat talaga even virus, bacteria, lahat talaga ng pwedeng maging complication niya is pneumonia due to kasi magkakaroon na ng damage yung lining epithelium ng lungs natin. So, pag nagkaroon ng damage yan, pwede din kasi siyang pasukin ng bacteria and eventually can cause pneumonia. Then, yung mga high risk nito is usually yung mga young, sobrang young na mga bata, mga hindi pa full-blown develop yung kanilang mga immune system. As that goes well yung mga sobrang mga elderlies natin, 65 years old pataas, and individuals na merong mga chronic conditions like diabetes or any weakened immune systems. Kasama na din po dun yung
mga may bisyo, lalo na yung mga naninigarilyo. Kasi may damage na rin yung lungs sila due to nicotine intake nila. And let's talk about treatment naman, Doc, and even actually prevention, no? Vaccine, kasi yearly po na may mga flu vaccines tayo. Is it going to be helpful for us? And yun, ano po ba yung treatment, tamang treatment din po para sa influenza? When it comes to treatment, kailangan kasi dyan din muna ma-assess. If severe na yung case ng patient, yun na yung pasok na yung guideline. May guidelines din kasi kaming sinusunod na sa sa management ng different kinds of diseases. Pag severe na yung case ng patient, doon na kami nag-off ng antiviral medication such as ginagamit namin ng influenza is oseltamivir or zamavivir. Pero dito sa Pilipinas is oseltamivir lang yung meron natin. And it is effective usually within 2 days ng after flu symptoms start. Pero kagaya ng mga nakikita natin ngayon, usually mild symptoms lang naman tayo. Usually supportive treatment lang din yung ginagawa ko. Like for example, this past medical mission natin sa Antipolo, sobrang daming patient doon na nagkaroon ng cough and as in ang chief complaint nila is cough and cold. Tapos kung titingnan mo naman yung patient, hindi naman naghahabol ng hininga, hindi naman sila nagbublu ang labi or hindi naman sila in distress in short. So pag mga mild flu-like symptoms, usually supportive treatment lang kasi yung binibigay ko sa kanila like paracetamol to control the fever and usually kinokontrol din niya yung body aches kung meron yung patient. Antitussive and expectorants, mga Robitussin, ganun. Controls yung coughing, tsaka pwedeng makatulong to sa pag-expectorate ng phlegm ng patient. Also for another treatments, nagbibigay din ako ng anticongestants, mga phenylpropanolamine para mga sa sipon. And nagbibigay din ako ng vitamin C with zinc para to help increase the immune system ng patient natin. At nag-advise din ako ng increase ng oral fluid intake kasi every time pag sinisipon tayo, inuubo, nagkakaroon pa rin talaga ng losses ng water sa katawan natin. Ayan. So, syempre, narinig na rin natin yung mga quick practical tips from Doc Jervy. Of course, increase yung ating pag-inom ng tubig and even vitamin C para mag-increase ang ating immune system. Maraming salamat, Doc Jervy. And of course, Antoinette, magpalakas lang tayo ng ating immune system. And wag po kayo nga alis, pakinggan po natin si Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo ng bigyan daan sa ating mga kaisipan, buhay, sa puso po natin, ang ilang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa ating pong episode ngayon ay pinag-usapan natin ang mga challenges ng mga kababayan po natin na nasa abroad, mga nagtatrabaho, mga OFW, o kahit saan pa. Ano po? Sapagkat kahit saan naman po tayo naroon, ay meron tayong mga challenges. Now, alam niyo po ang aklat sa banal na kasulatan, napalagay ko very applicable sa mga mananampalataya na ang kanilang kalalagyan ay nasa ibang lugar. Ano po? And they may be considered foreigners or strangers. Ano po? And even dispersed or scattered abroad. Doon po sa 1 Peter chapter 1 and verse 1. Ay nagsulat si Apostle Peter para sa mga na-disperse nung araw dahil sa persecution, mga mananampalataya. At ang opening niya po ay ganito, Peter, an apostle of Jesus Christ to the strangers, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, and so forth and so on. So ito pong epistolang ito ay address sa mga nakakalat nung araw. At ano ang bilin po niya? Meron siyang bilin doon sa 1 Peter chapter 5. Doon sa chapter 5 verses 6 to 8 and then verse 10. Ito po, obserbahan po natin. Isa-isang mga talata. Ang sabi niya ay, wherever you are, humble yourselves therefore under the Almighty,
under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ang maganda po pala na ating dapat nakatangian spiritually ay kababaang loob at lalo sa harap ng ating Diyos. Okay? Ika nga natin sa mga ordinaryong mga terms ay fear of God. Subalit yan po talaga, if we would want God to exalt us or to raise us up, and so that His grace may be upon us, ang sabi po ng banal na kasulatan ay He gives more grace to the humble. Humble yourselves in the eyes of God, and He shall lift you up. Kaya po para sa lahat, anuman ang ating kalalagyan, abroad man, ang kababaang loob ay isang napakagandang trait. And then ikalawa, casting all your care upon Him, for He cares for you. Dapat po tayo continuing ang ating pagtitiwala, pananalig sa ating Diyos. Batig niya ang lahat ng ating kalalagyan. Ikatlo, obserbahan po niyo, ang sabi ni Apostle Peter, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about and seeking whom he may devour. Alam po niyo, reality ang diablo. Reality po ang kanyang pagkilo sa mundong ito, lalo na sa mga mananampalataya. Okay? And he is busy walking around and looks for people which he can devour. Pero ang susi po, anuman at nasaan man tayo, anuman ang ating kalalagyan, be sober. Magkaroon tayo ng kahinahunan. At tayo maging watchful. Be vigilant. Ika nga, maging mapagmasid. Okay? So, nakita natin, humility, trusting, magkaroon tayo ng soberness, magkaroon tayo ng vigilance, at isipin natin na hindi po lang tao ang kaaway, no? But the reality of the devil mismo and the evils of this world. And then, go to verse 10. The God of all grace, who has called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while. Ang sabi niya after that you all have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Napakagandang mga bagay. Okay? For us to be complete and equipped sa lahat ng bagay, to establish us to certain direction that we need to go, to strengthen us, that we may overcome things na ating na-encounter sa ating buhay, and to settle us. Hindi ba yan ang magandang mga katangian? And then, in 2 Peter chapter 3, verse 18, ang sinasabi ni Peter, but continue to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. And to all kababayans that we have, wherever you are, tanganan niyo po ang mga bagay na ito. Magandang katotohanan para sa ating buhay, para sa ating pamilya, para sa ating mga gawain. Pagpalain tayo ng Panginoon. At dumako na naman po tayo sa punto na sinasabi po natin palagi. Thank you for joining us sa ating naging kapaki-pakinabang na mga pag-uusap. Tama po, Bishop. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga naging guests. Andyan po sina Pastor Rene Bunsoy, Ariel and Camps Adobas ng Prince and Things, and of course, kay Doc Jervy Riliera. You can rewatch and reshare our episode from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Sa YouTube naman, look for GCTV PH. Make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, meron pa rin po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. At syempre, shoutout po sa ating mga faithful na tech and food team dahil hindi po maging posible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila. Diyan po sila Direk Edwin Balceros, Jel Gamboa, Aaron Joy Abante, Ial Cid, Jeff Alvarado, Leo Alpaz, Jobs Dominguez, Chris Cortez, Emily Ballesteros, Daisy Ku, Maluin Norino, and Jabez Gamboa. We also would like to thank our ministry partners for Gospels Catering Services, Hub 105, Haircutters Republic, meron po silang branch dyan sa Q Plaza Mall, sa Cainta, Rizal. And thank you again. Join us again on Monday next week, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe, Where good talks happen.